in reality, napakarami pagkakataon, yung mga bata ang nasusunod. Kaya alam nyo, sa totoo lang, hindi ako naniniwala na iba ng mga bata ngayon. Parang iba ng mga magulang ngayon kaysa noon. Aroy. Good morning, and welcome to the most relevant family relationship question. Ikaapat na araw ng Sabado, tama ba? Sa buwang ito ng Agosto. Ayan, di ba? At welcome back po at naway patuloy nyo kaming subaybayan sa programang ito ng Usapang Kristiyanong Tahanan. Subalit, ang ikaapat na araw ng Sabado ay amin pong ini-entertain ang inyong mga katanungan. At kami po ay magtatanong siyempre mamaya sa napakahalagang mga tao na aming makakasama sa araw na ito. Buti makulimlim ngayong araw dahil Sabat. So maganda. Sabi nga po ni Ma'am si Joy, malamig pa ang ating panahon ngayong umaga. Kaya pong aming malamig na pagbati sa amin pang mga taga-subaybay via Facebook at YouTube. Ganun din po sa aming taga-subaybay na narito na po sa aming bahay-sambahan dito sa Hilltop. Isang happy Sabat po sa ating lahat. Yes, kayo ba mga mamshi naging boss na sa isang linggong ito? Oh. Ayan. Kayo ba naging leader na, naging boss na? Naranasan niyo bang maging boss? From Saturday to... This week ba? This week. Ay, nag-isip-isip na ako. Nakapag-isip-isip ka na? Nakapag-isip-isip na ako. Pero aminin ko, sa mga nakaraan, nangyayari, Ma'am Shive. May mga instances talaga, no? Na nagiging boss tayo, no? Ay, syempre, lalo na sa pagiging teacher, di ba, Mama, no? Sa classroom po, boss, teacher. Yes. Kasi kailangan di ba? Kailangan. Siyempre, sa loob din ng ating tahanan, hindi natin naiiwasan yung mga ganyan. Kasi minsan, kailangan nating pangunahan. Diba? Magpapatuloy po ang usaping who is the boss. Subalit, bibigyan natin ng kahalagahan ang mga katanungan sa araw na ito. At nais po naming ipakilala sa inyo ang dalawang mahalagang personalidad sa araw na ito. Unahin natin ang ating pastor. Siya po ay from CM Mission. Tama ba? Cavite Mission. Ayan po, tawagin natin si Pastor Rex Mangiliman. Welcome po kayo sa ating munting tahanan, ng Usapang Kristiyanong Tahanan. Okay po, pwede po kayo. First time po nating makasama si Pastor Rex. Pili po kayo kung saan nyo gusto. Ayan. At Ma'am Chibin. Of course, ang atin pong resident guidance counselor ng Usapang Kristiyanong Tahanan, Sir Del Ocampo. Ayan. Alright. Nadadagdagan na po kami ng bilang sa tuwing Sabado sapagkat nais naming makabahagi ang mga ito sa ating programa. Pwede po kayong bumati bago po natin ipagpatuloy ang ating programa. Hello po and happy Sabbath sa inyo lahat and hopefully kayo po ay mabless sa ating mga mapag-uusapan sa umagang ito. Good morning po sa lahat ng aming taga-subaybay. Again po, sana ay ang araw na ito ay maging isang pagpapala sa inyo at ang mga bagay na ating matututunan nawa ang mga ito ay maging patibayan, relasyon ng bawat isa sa kanilang tahanan. God bless po sa inyong lahat, sa inyong mga matutunghayan sa umagang ito.
Nako, andyan yung word, Ma'am Shiz, yung word na patibayan. Aba, talaga nga naman, kailangan naman talaga nating makita at, alam mo yun, masaksihan na tumitibay ang relasyong pantahanan. Napakahalaga po nun, di po ba? Alright, Yes. Ma'am Shibing, ano yung una nating katanungan na nais malaman at sagutin, syempre, ng ating dalawang bisita sa umagang ito? Yes, so ito na po yung the finale, Ma'am Shimei, ng ating pag-pinag-usapan ngayong buwan ng Agosto, ang may pinabatang Who is the Boss? So, ito po ay maliwanag po na ating, ang katanungan ito, Who is the Boss inside the home, no? Since ating pinag-usapan ng usapang Yes. Kristiyanong tahanan. Okay, so po, question number 1. How do decisions get made in your family? Is there one person who typically has the final say? Yes, kayo po personally, pastor, at bilang isang guidance counselor, meron po ba o paano po ba yung mga desisyon na ginagawa nyo sa loob ng tahanan? At sundan na rin natin, meron po ba na talagang may final say ba? Bukod sa inyo, sino pa sa pamilya nyo yung final say bago gawin ng mga bagay-bagay? May naalala tuloy akong kwento Meron daw lalaki na nagsabi, sa bahay, ako ang laging may final say. Tinanong siya, ano ba sinasabi mo? Yes, mommy. Ay, So, medyo kinabahan ako dun sa sinasabi ni Pastor, ha? so may final say naman siya. No? Pero, kung gagawin ko, kung ibabahagi ko yung kung paano ginagawa ang mga desisyon sa aming tahanan, masasabi ko na it would really depend on the kind of decision na gagawin. Depende talaga sa desisyon. May mga desisyon na napakasimple lang, tulad halimbawa, lumabas kami, tatanungin, saan tayo kakain? So, usually, ay tatanungin yung mga bata tungkol doon. Pero may mga decision. So, I think we can categorize decisions into 3 levels. Merong very easy decisions that we make at home. Then there are some mid-level decisions. And then there are crucial decisions na talagang kailangang ipanalangin, kailangan ng consultation. So, there are crucial decisions that are being made. And then, siguro meron pang-apat na level, there are emergency decisions na hindi mo na kailangang konsultahin pa kasi kailangan yung decision magawa yun at that time. So I think it would really depend. So sa amin, may mga pagkakataon talaga na gano'n, it varies. May mga decision kami sa bahay na pinag-uusapan talaga namin, lalo na kapag yung mga financial matters at malalaking decision ito. Pero katulad na nung kanina binigay ko na example, kapag yung nasa daan ka, iisipin mo, saan ba tayo kakain? And then we really consult the children. But it's really nice, it's really important that we include all the members of the family when it comes to decisions. So I think we can start with that. With regard to having a final say, I think siguro later on I can share some other ideas regarding that. Bigay ko muna kay Sir yung May sasabihin pa ba ako? Yeah. Bottom line nung lahat ng ating narinig, actually, I see it and I agree with that, no? Bottom line ng lahat ng yon, kung meron mang mga suggestions from the children's perspective, from the wife, from the husband, ang pinakang end point nun is that will everybody agree, no? Kasi very important yung agreement so that walang mga hidden agenda sa pinag-usapan. Kasi sa decision making, kinakailangan na hindi mabuo yung lagi na lang namang si Papa or si Daddy na susunod lagi na lang si Mami or lagi na lang mga bata. Kasi yun yung isang image na hindi dapat ma-form sa loob ng tahanan. Okay, yung laging siya. Okay? And to avoid that, after ng discussion, everything must coincide doon sa ano yung final na agreement. So, the boss, yung sinasabing final say, will always be the final say of everyone. Oh, kabuuan. Yes, at napakaganda, 'di ba? Na marinig na ang buong sambahayan ay talagang nagbibigay ng mga bahagi,
At kagaya nga nun, oo nga naman, agree naman ako. Kapag emergency, alam nga naman magkonsulta ka pa. Ano ang gagawin? Ay, emergency na. Baka naman hindi na maganda maging resulta nito, di ba? Kayo po sa aming mga taga-subaybay, alalahanin niyo po, napakaganda. Sabi nga yung equality. Di ba? Na lahat kayo ay nagpapartake, lahat kayo ay nagbabahagi kung papaano nyo didesisyonan ang isang bagay. Ikaw ba, Ma'am Joy? Ay, tinanong ang co-host. Ayan. Alright. May mga instances ba, halimbawa, as wife ng isang ministro, meron bang mga instances na, alam mo yon, kailangan i-consider mo muna yung decision ni pastor bago ka kahit emergency. Sabi nga, kahit major decision. Pag mga major decisions talaga, ay kinoconsult naman. Lagi siya yung i-consult ko. Pagka gano'n. Pero pag sa mga bata kasi, pag ako yung madalas na nag-aano talaga. Nagde-decide. Sa mga bata. Hindi ko na kailangan siya. Pero pag yung, bang major? May example ba, Daddy? Meron ba tayong pwede So, ibig sabihin talagang andun makikita, yung pagpapasakop bilang isang wife. At napag-usapan natin yan, di ba? Yes. Nung mga nakalipas na Sabado, na talagang ang role ng wife, Ma'am Shibing, di ba, ay kailangan din naman tayong magpasakop. Alright? Dahil, ang tinayo talaga ng Panginoon na head of the family, syempre, bilang pamilya dito sa lupang ito, is the husband. No? Yes. Ayan po. Mami Joy, meron ba tayong pangalawang katanungan? Okay, sa second question natin, sabi ay, do you think being the boss in a family is about power, responsibility, or something else? Oo nga naman ito ba talagang dapat mo ipakita na ikaw May yung power. powerful, no? Sa tahanan. Kapag nagdesisyon ang anak o kaya ang nanay, hindi po pwede dahil ako ang head. Ako ang mas may authority, di ba? Or ito po ba ay responsibility? Or kung hindi man sa mga ito, ay ano po ba ito? Actually, yung ibigay sa akin yung question last night, tinignan ko lahat. I think may yung the three other remaining questions, meron silang may mga connections sila, no? If we can probably summarize them into one, parang follow-up questions kasi yung mga iba doon eh. Pero it's the concept of boss. Actually, noong in-analyze ko, I reflected on the question and then I realized I have considered something, I think the purpose of the question or yung ating magiging discussion ngayon is to emphasize yung something, yung leadership sa bahay. The concept of boss kasi at saka yung leadership sa bahay cannot really go together. Kasi yung concept ng boss, it shows authority. Mostly ginagamit talaga ito sa workplace, sa trabaho, na clear yung distinction noong kung sino ang boss at kung sino ang tagasunod. Mostly yung concept ng boss ay it emphasizes yung fear. Pag hindi mo ginawa, ito mangyayari sa'yo. Ikaw, may consequences. However, in the home, it's more on yung leadership out of love. Dahil may pag-ibig. So, ganun kahalaga na makita talaga natin na hindi ideal at hindi nga dapat ginagamit yung konsepto ng boss sa tahanan. Pero may mga pagkakataon talaga na may mga decisions na gagawin collectively, katulad ng ating mga na-discuss kanina, na lalo-lalo na when it comes to leadership, ito ang dapat matandaan ng mga magulang. Lalo-lalo na ng mga ama. You include, number one, your wife when making crucial decisions. Kailangan kasama mo talaga siya. Kasi kaya nga tinawag na katuwang sa buhay. May mga pagkakataon na the wife makes decisions, especially para sa mga anak, or the father makes decisions in the home. Napakahalaga tuloy na you don't contradict each other when you're in front of your children. Kasi
nagdadala ng wrong signal yon. Kasi ganito may mga pagkakataon. Halimbawa, nagdesisyon yung magulang o yung nanay, disiplinahin yung anak. Sa harapan noong mga bata, sabihin, okay na yan, tama na yan. Okay lang naman yung ginawa niya eh. So, it sends a wrong signal. If you disagree on something, pag-usapan nyo muna ng dalawa na mag-asawa. Hindi naman sa tinatago natin ito sa mga anak, May mga times na magkakaroon talaga ng disagreements. Pero try as much as possible, especially when it comes to discipline, na pag-usapan nyo muna ng dalawa kasi kailangan ay nagkakaisa kayo bilang mag-asawa. Yes. There are times naman na lalo na when you make decisions, you include the children in making the decisions. Kung bata pa sila masyado, just ask them what do they think about it. You will gauge as a parent yung maturity level na ng anak mo. And why are you including the children when it comes to making the decisions in the home? Kasi it is a teaching opportunity. May mga pagkakataon talaga na sasabihin mo to sa kanila and na they also appreciate it very much na their voices are heard doon sa tahanan. Yes. Pero may mga pagkakataon talaga na you will decide for them sa mga bata. I remember there was a time na at the age of 16 years old, kinonsulta ako ng aking ama sa isang napaka-crucial na decision. That time, he was being transferred from mainland Central Luzon to Palawan. At ang ginawa, we had an opportunity na kami na lang dalawa. Sabi niya, anak, dadalhin ako sa Palawan. Ano sa tingin mo? I was surprised. At the age of 16 years old, kakagraduate ko lang ng high school, na ikinonsulta ako ng father ko tungkol sa bagay na yun. At that time, nasyak ako na kinonsulta niya ako yun, but I really appreciated it. Although hindi ko lang alam kung tama talaga. Kasi ang unang nag-response ko ay, tay, kung ano ang kalooban ng Panginoon, kung yan ang kalooban ng Panginoon, di kailangan natin sundin. Na-realize ko ngayon na ako ay isang pastor na, isang tatay, hindi pala ganun kadali din yun. But I really appreciate na he consulted me on that. And then he saw something in me na a level of maturity. And I think that's good. We also consult our children. Napakalaga na rin na kapag ka naman may decision ang father, ang ama ng tahanan, that the wife also respect that decision. Hindi niya kukontrahin in front of the children also. Sabi tuloy ng Ephesians 5, particularly sa verse 22, yung mga wives, respect your husband. At ang mga lalaki naman ay mahalin ang kanilang asawa just as Christ loves the church. Pagdating naman sa mga bata, ang sabi sa Ephesians 6 verse 1, children, obey your parents in the Lord. So hindi yung mga bata ang nasusunod. Kasi napakahirap. Pero we can say we agree, pero in reality, napakarami pagkakataon, yung mga bata ang nasusunod. Kaya alam nyo, sa totoo lang, hindi ako naniniwala na iba ng mga bata ngayon. Parang iba ng mga magulang ngayon kaysa noon. Aroy. Agree po ba kayo dyan? Kasi napakarami pagkakataon pag nagtantrums yung bata, Yes. sige, sasabihin nila again, sige, para matahimik na. But in reality, you are not teaching your child well. Kasi kapag ka ang bata, natuto siya na everything he wants or she wants, she gets, you are ruining the life of your child. Sabi niya ng Proverbs 22:6, train up a child. Hindi lang yung turuan mo siya ng tungkol sa sciences. You teach him or her how to become a better citizen of this world and the world to come. Ang nangyayari tuloy ngayon dahil minsan parents or more often parents give in to their children, Pagpasok ngayon ng bata sa school, iba na. May authority na. Napufrustrate tuloy yung bata na parang sa bahay, ako ang I'm the authority. boss. Pagdating sa school, Wala hindi na. akong Hindi authority. na. Hindi ako nasusunod. Hindi ko nakukuha lahat ng gusto ko. So, nagkakaroon tuloy ng frustration sa bata. So, it's very important na maging klaro yung how leadership is exercised, pero in a loving way, hindi natin gagamitin yung konsepto talaga na sino yung boss, sino ba yung nasusunod. Kasi once it becomes an issue, love begins to lose its grip
doon sa tahanan. Naku, napakaganda po ng kasagutan, di ba? Kung gusto talaga natin na may apply yung tamang pagiging boss, which na-mention ni Pastor, yung leadership. No? At it answers also actually yung sunod nating question. But before that, let me give time sa ating counselor. Ano po ba ang inyong masasabi about that question? Yeah, doon na lang ako sa ano, no? Kung iba na ang mga magulang ngayon. Alright. Aray ko. Basically, nagiging hindi na kasi napapansin sa panahon na to ng mga magulang. Yung kasi sinabi ni Pastor regarding how we teach and how we train. Yung pag-consult actually nung daddy ni Pastor sa kanya, that is the best way of how you will train your child. Kasi kung nagko-consult pa lang parent sa mga bata, they will learn the way of consulting. Yes. Kaya pagka sila mga teenager na, Daddy, crush ko yung guy na yun, no? Crush ko yun. Ano sa palagay mo? See, magagawa nila yun sapagkat kinonsulta mo sila. Para kasi sa kanila, mauunawaan nila na ang pag-consult pala hindi something na dapat mong layuan, something na dapat iwasan, hindi nakakahiya. No? Kasi kung ang tatay nagko-consult sa anak, hindi, di ba parang hindi mararamdaman ng anak yung gap between them. Instead, ang makikita niya is the bridge of connection na, mayroon palang ganung closeness kami at home. Hindi sila magko-close, malalaman mo ang kanilang decisions, malalaman mo ang nasa saloobin nila. And as they grow, they will actually carry that practice on the future families that they will put up. Kaya, yung mga family ngayon na naibang pagtuturo sa kanilang mga anak, most likely, meron niyang pinaguhugutan, hindi din nila natutunan na before. Kasi nga, dahil alam mo naman ang kultura natin, nakikialam yan sa ating family system, meron tayong father figures sa kultura natin na kung atin titingnan ang mga Pilipino, ang mga tatay ay laging dapat masunod, no? When in fact, for us who learn about Christ, who learn how to improve family relationship, nakita natin na mas mahalaga pala yung leadership. So, it's not about power. It is more than responsibility. And it must go beyond our personal issues as single individuals who got into marriage. Kasi, tayo kasing mga individuals na pumasok sa pag-aasawa, hindi natin maikakaila na mayroon din tayong mga natutunan sa ating families na ito'y nadadala natin unconsciously. At kung paano tayo nagre-relate sa tahanan, ito is something that we have learned from our own families. So, our own families, in fact, are just extensions of our parents' family. So, nakita na natin yung defect ng ating previous family, medyo nagiging aware tayo. No? Yung iba naman ay hindi. Yung iba naman nagiging extreme. Naalala ko yung mother ko, sabi niya noon, sa hirap ng buhay na pinagdaanan ko, ang mga anak ko hindi ko papayagang maghirap. Abang kapalit pala noon ay hindi ka madiskarte. Oo nga. Di ba? So, Kasi nag-depend ka na. Naging extreme. So, very, very wise ang counsel ng Bible. Train up a child in a way he should go. So, meaning to say, kung dapat siyang matuto ng diskarte sa buhay, kahit meron ka, tama si Ramon hindi niya basta binibigyan ng baon ng kanyang mga, they have to earn it for them to learn the value of money. See, that's just a good way of training pagdating sa finances. And in relationship, it's just similar. No? Give them an example of how family relationship should be. May consultation, mayroong agreement. Yes. Nako mga mamshi, isang napakahalagang paalaala, no? Lalo na sa atin, mga nanay, syempre yung maawain sa anak. Okay? Kapag kaunting iyak, kaunting tampo, medyo yung ating damdamin, Para ka nang kinukurot. Oo, kailangan din natin namang ayusin at tibayan, di ba Ma'am Shea, no? Kasi nga, hindi pwedeng laging nasusunod ang ating mga anak. Abay, napakaganda nung katanungan kanina. Ano nga ba?
Nag-iba nga ba ang kultura ng ating mga anak ngayon o yung ating parenting sa kanila, di ba? There is something na dapat natin talagang ayusin. Hindi po tayo po maaring lagi na lang sasabihin natin, ako ang magulang, ako dapat ang masusunod. Napakagandang ating gampanan ang responsibility ito sapagkat ang Panginoon ay may ibinilin sa atin na dapat matrain sila ng tama. And alam nyo ba, Ma'am Shi Joy, yung kanilang kasagutan, it answers also yung third question actually natin. Yes. Di ba? Kasi nga, sabi dito, kailangang matrain ko. Paano ba natin na ituturo, na itatransmit ito sa ating mga anak? Aba, kagaya nga po ng sinabi nila, syempre kung paano tayo, natin ipinapakita yon, yung way natin, ang pagpaparent sa kanila, ay of course, yun ang kanilang mamamana. And also, na-mention nyo kanina, yung mga na-adapt natin sa ating mga magulang, yun most likely yung ating na-i-apply. Di ba, Ma'am Shibin? Totoo yan. Alright. Ay marahil, I mean, or maybe meron tayong mga ganyang karanasan, di ba? Ano masasabi nyo, Ma'am Shibing and Ma'am Pwedeng Si Joy? mag-add. Kasi Yes. sometimes, we should let our children also decide for themselves. Kasi hindi, para rin yun sa decision making nila when they grow. Kasi halimbawa sa pagdadamit, minsan tayo pang namimili, ito ang isuot mo, ito ang sapatos, ito ang ano. Hindi na nakapag-decide ang bata kung anong gusto niya. Minsan, let them choose. Yes. Diba? And decide. And then, afterwards, kapag, ay, pangit pala nito, ang sakit pala nito sa paa, o, sabi ko sa'yo, ito isuot mo. Parang ganun ba? May ganun ba kayong experience? Ako ay madalas may ganyang experience. Kasi, laging magpapabili ng sapatos, meron ng choose ang mami, ito ay, comfortable. Pero ang pinili, yung gusto Iba. niya. Maganda kasi. Nung umuwi ng bahay, ilang beses na isuot, ayoko na po isuot, to masakit pala sa paa. Pero, hinayaan mo siyang mag-decide. Yes. So sometimes sa mga simpleng bagay, kailangan din po natin na hayaan na mag-decide ang ating man at matuto sila sa kung paano pumili ng tamang desisyon. True. At kung mali yung napili nila, so they will learn from it. Yes, Yes. napakaganda. Oo, pero napakaswerte natin at tayo po ay nagkakaroon ng mga ganitong mga kaalaman, ano? At ito po ay napakagandang paalala lalo na sa mga growing teenagers natin ngayon at yung papasok na sa buhay mag-asawa at pag naririnig nila itong mga paalala, ito ay napaka-blessing sa kanila, yes. no? Yeah, muli po, nais naming ibigay sa inyo ang paalaala na nanggagaling sa ating reference book pa rin na I Love You book ni Gordon Martin Boro. Yan po. Naku, malimutin na ang ating kung saan natin hahanapin. Sabi nga po dito, since both the spouses are made in His image with brains to think and minds to create, both should enter the problem-solving center with freedom to do analysis, share ideas, and offer solutions to the issues confronting the family. So sana po natatandaan nyo ang ating isang buong buwan na napapag-usapan sa librong ito. At gayon din po, sabi nga ng ating author, the family needs a sense of inner security. So, the head provides a sense of belonging, the security of a commitment. Kung ating pong pipiliin na ang maging sentro ng ating relasyon sa loob ng tahanan ng ating Panginoon, tunay nga naman na lahat ay maisa sa ayos. Di po ba? So, kailangan natin i-consider ang lahat ng mga bagay na ito. At bago po tayo, syempre, magtapos ay nais muna natin hingin sa ating dalawang guests ang kanilang nais ibigay sa ating mga taga-subaybay sa umagang ito. So once again, when it comes to making decisions, we always have to remember na yung sinabi sa Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will guide your path. No? So, may mga decision tayo sa buhay, sa family, para sa ating mga anak, para sa ating mga asawa, na we really have to bow the knee or dalhin sa ating sa panalangin sa ating Panginoon. And I think in that way, mas magkakaroon tayo ng guidance when it comes to making decisions in the home.
Sa akin naman po ay it's more on how we as parents would develop individuals who will be future parents then, no? Yes. Today we have a lot of highly technical individuals, no? Napaka-high-tech nila when it comes to handling technology. But most of the individuals nowadays have lack of decision making, yung wise decision making. This is because hindi siya nabigyan ng pansin. Totoo ma'am, yung sinishare mo kanina na madalas sa mga parents, kasi they want the best for their children. And most of the time, they decide for them. Yes. But they cripple the decision-making skill of the child. Yes. Okay? Yung overprotectiveness, kung magkaminsan, most of the time, ng ating mga parents, ang naglilid sa poor decision-making ng ating mga anak. Sa simpleng pagpili ng kakainin nila, we decide for them habang sila ay bata pa. But I would like to state, no? Sabi ko nga sa aking mga counseling, sabi ko, ano ang napansin mo? Nung ikaw ay nasa womb ng iyong mother, paano ka kumakain? And they would tell me, through the umbilical cord. However, when you were born, anong ginawa dun sa umbilical cord na source ng food mo? Okay, pinutol yon. What does that mean? What does that imply? Simply, it implies that you are a separate individual from your parents. Meaning, kung gusto natin ang ating mga anak ay maging well in the future, teach them how to decide properly. Even Mrs. White is actually giving the advice na dapat sila ay maging good in decision making. Kasi, sabi ko nga lagi, lahat ay pag-aari ng Diyos. Even our very life, no? Sa Panginoon ito. Yung ating kalusugan, material, nasa sa atin yan. At yan, pag ginusto ng Panginoon, kukuhanin sa atin. But there's one thing that God will not get from us. And that is our freedom to choose. Yes. What if we are not wise in making decision? So this is the very reason why ito yung ginagamit ni Satan sa panahon na ito. Yung mga mahihinang mag-decide, sila ang kadalasang nagkakaroon ng mas painful way of living. So ang ating mga anak, turuan natin silang mag-decide. Huwag nating ipagkait sa kanila. Yes, we are in the authority, but we have to make sure that we will actually strengthen and train them to be good and strong decision makers. Napakaganda ng ating Yes, narinig na amen. mensahe sa araw na ito. Nawa po sa aming mga taga-subaybay ay nakapulot kayo ng magandang aral sa ating topic na ito na napag-usapan. At huwag niyo pong kalilimutan, every fourth Sabbath po ng buwan, kung kayo po ay merong mga magagandang komento at nais ibahagi, at merong mga katanungan, just comment down sa Usapang Kristyanong Tahanan upang ito po ay mabigyan namin ng mga kasagutan. Yes po, Pastor. Pahabol pa. Ipahabol ako. I know na yung short na yung ating time, limited na ating time. This is something na pwede ko siguro iwanan sa inyo for your next topics or dun sa ating mga gustong magbigay ng comment sa ating na ito. How do you confront mistakes that are done when making decisions? For example, Maganda yan. pag mayroong nagkamali sa kanyang ginawang desisyon, paano mo i-deal yun? Oo nga, no. That's a good example po kung paano natin i-confront ito. Asahan niyo po ating susundan ngayong susunod na mga buwan. I mean, ating pong isusunod agad ang magandang topic na ito. Oo nga. And before we end, Ma'am Shibing, ano bang ating mga ipagkakaloob sa ating mga visitor? Yes, Naku, nabibitin okay. po kami sa ating mga oras, but hindi po ito ang huli. Masusundan pa po ito na kayo ay aming aanyayahan dito sa Usapang Kristyanong Tahanan. Yes po, meron lang po kaming konting remembrance na ibibigay po kay Pastor sa iyo pong pagsama sa amin ngayong umaga. First time. Yes! First time guest. Thank you so much, Pastor. At aming pong inaasahan na susunod, tatimingan po namin ang inyong off para kayo ay aming makasama muli dito. At Susunod, syempre, baka sa Cavite Mission na tayo. Yes! Correct. Patuloy niyo po kaming subaybayan every Saturday, 8 to 8:30 at every fourth Sabbath dito lang sa The Most Relevant Family Relationship Questions. Mga